Magandang gabi, Oriental, Mindoro. Mula sa biwagang pambalitaan ng Camera Vision Network, ako po si Angel Maligdan at ito po ang TVNet Newsline. Ika-4 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Oplan Harabas inilunsad ng PIDEA. Bansud District Jail idinaos ang 2025 8th batch KKDK graduation ceremony. At mga bagong opisyalis ng RCC at RCDC nanumpa na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita, Unite for Good. Ito ang tema sa taong ito ng mga Rotarians na nagsisilbing gabay ng mga bagong opisyales ng Rotary Club of Downtown Calapan sa katatapos lamang na 44th induction and turnover ceremonies. Ika-28 ng Oktubre, naginanap sa Balay Mindoro sa lungsod ng Calapan. Unite for Good. Ito ang tema sa taong ito ng mga Rotarians na nagsisilbing gabay sa mga bagong opisyales ng Rotary Club of Downtown Calapan sa katatapos lamang na 44th induction and turnover ceremonies ika-28 ng Oktubre na ginanap sa Balay Mindoro sa lungsod ng Calapan. Formal nang ipinasa ni President Ronald Panaligan ang bell and gavel ng RCDC kay incoming President Chessy Pine bilang bagong leader ng organisasyon. As the outgoing president of our club, Rotary Club of Downtown Calapan, I do hereby turn over this gavel to you as a symbol of authority. Please wield it unflinchingly but righteously, with courage and but with humility, with determination but with compassion and understanding. As you accept this gavel and the authority that goes with it, may God bless you and help you in all your all undertakings. Congratulations, Wes. As the hard-working president, I hereby accept this gavel as the symbol of my authority for Rotary year 2025-2026 with the theme Unite for Good. With the Rotary ideals of service, I express the object of Rotary and the four-way test as my guide, and with the blessings of Almighty, it is my covenant to wield this gavel, and finally, with determination, but with compassion and understanding, so be it. Thank you so much, President Peter and President Jessie. Pasasalamat at nakindaman ng mensahe ni Past President Panaligan sa kanyang mga kasamahan na sumuporta at naging bahagi na kanilang isang taong matagumpay na paglilingkod sa pamayanan bilang mga Rotarian. So, RCDC, do not tolerate mediocrity in our club, please. Aim for excellence, always. We have raised the standards na Nandito na tayo Huwag natin yung ba standards. Pero I witnessed the governor's visit kanina. Ang ganda na projects naman ng presidente namin. Palagay ko malalampasan yung nagawa ko. And congratulations, boss. Ang galing mo kanina. At yung mga incoming presidents, don't worry, huwag kayo makakatakot. We got your back. Nandito lang kami. Okay? So this is my last soka. Soka na tawag dito, State of the Club Address. And I would like to say that the state of my club is very strong. We are very much united. And we remain a healthy club. Thank you very much. I love you all. Pinangunahan mismo ni hardworking District Governor Cherry Milo ang panunumpa ng bagong presidente kung saan ay sinundan ito ng pagtatalaga ng mga club officers na pinangunahan ni Provincial District Governor Ray Castillo. Do hereby solemnly swear upon my honor upon my honor that I
I will faithfully and willingly discharge that I will faithfully and really discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties and responsibilities the duties and responsibilities of my position, of my position, fully conscious fully conscious of the important obligation of the important obligations to which I have voluntarily committed to assume, that I will abide by and uphold that I will abide by and uphold the provisions of the Constitution the provisions of the Constitution and bylaws of my club and bylaws of my club and that of Rotary International, and that of Rotary International, ever putting into practice Rotary's motto, service above self, service above self, and applying the four-way test and applying the four-way test as the basis of all my actions as the basis of all my actions and actuations and actuations to help advance advance the object of Rotary, the object of Rotary, and that I will promote and that I will promote this year's presidential message, this year's presidential message, Unite for Good. Unite for Good. All these I pledge and promise I pledge and promise to do and observe to do and observe to the best of my ability, to the best of my ability, without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Our newly inducted Rotarians-elect, please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Having been duly admitted as member of the Rotary Club of Downtown Calapan, RI District 3820, do hereby solemnly swear upon my honor that I will faithfully and willingly discharge to the best of my ability the duties and responsibilities of my membership, fully conscious of the important obligations to which I have voluntarily committed to assume, that I will abide by and uphold the provisions of the Constitution and bylaws of my club, and help advance the object of Rotary. All these, I pledge and promise to do and observe to the best of my ability without any mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Once again, ladies and gentlemen. Bukod sa induction of new officers, kaalinsabay nito ang signing of Sisterhood Club Agreement at ang panunumpa rin ng mga bagong miyembro ng grupo. Ayon kay President Jesse Pine, inaasahan niya ang patuloy na pagkakaisa, malasakit sa komunidad at ang higit na paglilingkod ng mga miyembro ng RCDC sa mga nakalinya ng mga programa at proyekto ng Rotary Club of Downtown Calapan. Not just as your newly inducted president, but as a grateful steward of the trust, energy, and vision we've cultivated together. This presidency is not a solo flight. It is a relay of purpose, a dance of collaboration, and a tapestry of time, talent, treasure, and tolerance. These encompass the points of our hardworking ethos. I accept it knowing that leadership in RCDC is not about titles. It is about touch points. It is about being present in the pulse of our communities, responsive to their needs, and creative in our solutions. Together, we will continue to build bridges between barangays and breakthroughs, between tradition and transformation. We will design systems that are not only inclusive, but intuitive. We will make space for the weird, the wonderful, and the wildly effective. Let this Rotary year be remembered not just for what we will accomplish,
but for how we make people feel seen, heard, and inspired. Tuloy-tuloy ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan. The Rotary Way. Ikadalamput-siyam na Oktubre, sinagawa ang 73rd induction and handover ceremonies ng Rotary Club of Calapan sa Balay Mindoro, Lungsod ng Calapan. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Tuloy-tuloy ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan, The Rotary Way. Ikadalamput-siyam na Oktubre, isinagawa ang 73rd induction and handover ceremonies ng Rotary Club of Calapan. Pasasalamat ang naging laman ng mensahe ni outgoing Hansel de Guzman, lalo na sa kanyang mga kapwa Rotarians sa sumuporta at naging bahagi ng isang matagumpay na taon para sa RCC. Nanumpa naman kay District Governor Jerry Milo ang bagong presidente at opisyal nang ipinasa ang Bell and Gaffel ng RCC kay incoming President Leo V. Bawasanta. President Leo V. Bawasanta, sinasali ko na sa iyo ang kapangyarihan at responsibilidad ng pagiging presidente ng Rotary Club of Calapan. Tinatanggap mo ka? Tinatanggap ko. Congratulations! Ito na ang Bell given. To focus on what binds us together. Our common goal of uplifting lives and strengthening communities in a world often divided by opinions and interests. Rotary reminds us that true leadership is not about position or power, but about the heart to serve and the courage to care. Congratulations to the new set of officers and members. May this Rotary Year be marked by compassion in action, unity in purpose, and goodness that endures. Thank you very much, and may God bless us all. Mabuhay ang Rotary Club of Calapan. Sa mensahe naman ni District Governor Jerry Milo, nagbigay hamon ito sa mga bagong uupo na opisyalis ng Rotary Club of Calapan para sa taong ito. Ipagpatuloy niya ang magandang nasimulan ng organisasyon at sikaping pasiglahin pa ang kapatiran ng Rotary Club of Calapan. Pasasalamat naman ay pinahayag ni outgoing President Hansel de Guzman sa lahat ng mga miyembro sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya at sa suporta ng mga nakaraang proyekto ng organisasyon. Alam natin how supportive po yung District 3820. Nag-start po tayo sa giving na $6,000. Sa Zone 10A, sa Zone 10A, meron tayong 10 distrito sa buong Luzon, Visayas, Mindanao. Pang number 10 po ang District 3820. Within 25 days, in less than 45 days, ang giving po na meron na binigay ang District 3820, meron tayong giving na $320,000. Top 2 na po tayo sa Zone 10A. Doon po natin nakita gaano po ka-supportive ang District 3820. Napakabilis from 6,000 up to pinakalas tayo. Ngayon, top 2 kaagad tayo. Naging $320,000 in less than 45 days. Sabi ko, ang bilis, di ba? Ngayon po, bago po ang TRF night natin, we're looking at $500 for District 3820. Kaya, let us enjoy this wonderful evening together, celebrating fellowship, service, and the true spirit of Rotary. Thank you once again for your unwavering support since the beginning of our Rotary Year. Congratulations, Rotary Club of Calapan, and our hardworking President, Leo V. Bawasanta. Thank you, maraming salamat, and Diyos mabalos po. As I bring this to a close, I thank God for granting me wisdom, strength, and perseverance throughout my term. His guidance has been my anchor and my source of hope in every circumstance.
I'm also deeply grateful, of course, to my family, whose love, patience, and unwavering support have sustained me through both trials and triumphs. To my wife, children, and loved ones, your faith in me has been my greatest encouragement. I would also like to express my deepest gratitude to all the club officers and every member of the Rotary Club of Calapan for your support, your wisdom, and of course, your friendship. Thank you for believing in our vision and for standing by me through the ups and downs of this journey. To our partners, sponsors, and families, your encouragement and backing have been invaluable. Special thanks as well to the leaders who came before me, to our past presidents, for laying the groundwork and showing me what it means to lead with humility and conviction. And to the incoming president, I offer my full support and of course confidence. Our club in an excellent good hands. Samantala, kasabay rin ng induction ng officers ng RCC ang pagpapakilala ng mga bagong miyembro ng Rotary Club of Calapan na magiging kaagapay nila sa pagsasagawa ng mga makabuluhan at kapaki-pakinabang ng mga proyekto at programa. Sa gabay na rin ng Service Above Self, iikot ang pagkilos, proyekto at programa ng RCC sa 6 na tinukoy na area of focus: ang peace and conflict resolution, prevention, disease prevention and treatment, water and sanitation, basic education, economic and community development, at maternal and child health. I am hardworking President Yomi Bawasanta, and this is Ang tambayanan, iba po ang balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita, matagumpay na nagtapos ang DWCC Graduate School Research Colloquium Year 3
na nagsilbing panibagong tagumpay sa pagpapaunlad ng kahusayan sa pananaliksik at pagkipagtulungan sa larangan ng akademya. Matagumpay na naisagawa ang DWCC Graduate School Research Colloquium Year 3 na nagsisilbing panibagong tagumpay sa pagpapaunlad ng kahusayan sa pananaliksik at pakikipagtulungan sa larangan ng akademya. Kabilang sa mga lumahok sa nasabing pagtitipon ng mga guro at kawani ng DWCC Graduate School, mga mag-aaral sa graduate level, mga tagapagsalita at tagapaglahad ng pananaliksik, Graduate School Student Council at mga kalahok mula sa iba't ibang higher education institutions na nag-ambag upang maging matagumpay ang nasabing kaganapan. Sa ikalawang bahagi ng programa, ibinahagi ng bawat inibitahang tagapagsalita ang kanilang mga mahalagang inputs ng kanilang pananaliksik na nagpapatunay lamang ng kanilang dedikasyon at kahusayan, habang ang mga academic reviewers naman ay nagbigay rin ng makabuluhang puna at rekomendasyon. Samantala, naging makabuluhan rin ang talakayan sa pagbabahagi ni Dr. Mark Angelo Balendres, isang profesor at graduate program coordinator ng Department of Biology, College of Science sa De La Salle University. Binigyan din ni Dr. Balendres na hindi kailangan maging komplikado ang mga pag-aaral. Maaari itong maging simple ngunit elegante. Ipinaliwanag din niya ang malinaw na pagkakaiba ng ethics at integrity sa pananaliksik at pinalalahanan ng mga scholar na ang isang tunay na mananaliksik dapat ay isang tao ring may integridad. Samantala, upang matiyak ang ligtas at walang iligal na droga na biyahe sa paggunita ng undas, sabay na inilunsad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Mimaropa ang Oplan Harabas. Nakaraang ika-28 ng Oktubre sa mga pangunahing terminal ng transportasyon sa Oriental at Occidental Mindoro. Upang matiyak ang ligtas at walang iligal na droga na biyahe sa pagunita ng undas, sabay na inilunsad ng Philippine Drug Enforcement Agency o Mimaropa ang Oplan Harabas nakaraang ika-28 ng Oktubre sa mga pangunahing terminal ng transportasyon sa Oriental at Occidental Mindoro. Sa kabuang 237 public utility drivers na sumailalim sa random drug testing, 5 ang nagpositibo at isa sa ilalim sa confirmatory test bago dumaan sa rehabilitation program. Nagpahayag ng pasasalamat ang PDEA sa mga katuwang nitong ahensya at sa buong transport community sa patuloy na pagsuporta sa kampanya para sa mga kalsadang ligtas at walang droga. Ang naturang operasyon ay alinsunod na rin sa direktiba ng pamahalaang nasyonal na tuldukan ang paggamit ng ilegal na droga sa hanay ng mga public utility vehicle drivers sa bansa. Magbabalik po ang TVNet News ay makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For
inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Alinsunod sa layunin nitong rehabilitasyon at transformasyon, matagumpay na idinaos ng BJMP Bansud District Jail sa ilalim ng pamumuno ni Jail Chief Inspector Brian Ian Paul Airanyada, District Jail Warden, ang 2025 8th Batch Katatagan, Kalusugan at Damayan ng Komunidad o KKDK Graduation Ceremony. Alinsunod sa layunin nitong rehabilitasyon at transformasyon, matagumpay na idinaos sa BJMP Bansud District Jail sa ilalim ng pamumuno ni Jail Chief Inspector Brian Ian Paul Ranyada, District Jail Warden, ang 2025 8th Batch Katatagan, Kalusugan at Damayan ng Komunidad o KKDK Graduation Ceremony. Naging mas makulay at pakabuluhan ang pagdiriwang sa presensya ng mga pamilya ng persons deprived of liberty na saksi sa mahalagang yugto ng pagbabago at muling pagbangon ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang KKDK program ay isa sa mga pangunahing programang pangreformasyon ng BJMP ay dinisenyo upang tulungan ng mga PDL, lalo na yung may mga kasong may kaugnayan sa droga na paunlarin ang kanilang katatagang silohikal, itaguyod ang kalusugang pisikal at palakasin ang malasakit sa kapwa at komunidad. Sa kabuuan, 13 PDLs, 3 babae at 10 lalaki ang matagumpay na nagtapos sa programa bilang patunay na kanilang pagsusumikap sa pagbabago, pagpapaunlad ng sarili at paghilom. Ang tagumpay na ito ay bunga ng pagtutok at dedikasyon ng mga KKDK facilitators na patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga PDL sa loob ng pasilidad. Tampok sa seremonya inspirasyonal na mensahe ni Alexander Pereja, Senior Probation and Parole Officer, na binigyan diin ang kahalagahan ng rehabilitasyon, pag-asa at ikalawang pagkakataon sa loob ng correctional system. Higit pa sa isang seremonya ng pagtatapos, ang kaganapang ito ay sumasalamin sa patuloy na pagtutok ng BJMP sa makataong reformasyon, hindi lamang sa aspeto ng disiplina at kaayusan, kundi pati na rin sa emosyonal, espiritual at panlipunang kagalingan ng mga PDL. Samantala, ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng gulo, kundi presensya ng pagkakaisa. Ito ang naging inspirasyon sa isinagawang talakayan sa bayan ng Pola Oriental, Mindoro na tumuon sa kasalukuyang peace and order situation at mga hakbang upang higit pang mapalakas ang ugnayan ng pulisya, lokal na pamahalaan at mamamayan. Ang kapayapaan na hindi lamang kawalan ng gulo, kundi presensya ng pagkakaisa. Ito ang naging inspirasyon sa isinagawang talakayan sa bayan ng Pola Oriental, Mindoro na tumuon sa kasalukuyang peace and order situation at mga hakbang upang higit pang mapalakas ng ugnayan ng pulisya, lokal na pamahalaan at mamamayan. Pinangunahan ng mga opisyal ng Pola Municipal Police Station at ng lokal na pamahalaan ang forum na layong isulong ang isang ligtas, mapayapa at maunlad na komunidad. Nagbigay si Police Major Florente Sugian II, Chief of Police, ng ulat hinggil sa kalagayan ng seguridad at mga programa nagpapatibay sa serbisyo at ugnayan ng kapulisan sa mamamayan. Ibinahagi rin ni Police Lieutenant Jonald Papasin ang mga inisyatiba ng First Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Aldwin Santos upang labanan ang banta ng insurhensya. Samantala, binigyan diin ni Honorable Shekinah Grace Sanz ang papel ng kabataan sa paglaban sa panlilinlang ng mga makakaliwang grupo at pagsusulong ng tamang impormasyon. Sa open forum, malayong ibinahagi ng mga residente ang kanilang mungkahi at saloobin ukol sa mga programa ng kapulisan. Patunay na aktibong partisipasyon ng komunidad sa pagpapanatili ng kaayusan. Sa huli, nagpaabot si Mayor Jennifer Cruz ng mensahe ng pasasalamat at buong suporta sa mga inisyatiba ng kapulisan para sa kapayapaan at pagkakaisa sa bayan ng Pola. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline.
Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Hussein Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balita ang nakalap ng Hussein Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 040-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyo pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.